Emmanuel Hong Atienza, isang Filipino-Taiwanese social media influencer at anak ng kilalang TV personality na si Kuya Kim Atienza, ay pumanaw sa edad na 19. Marami sa atin ang nakakakilala sa kanya bilang masayahin, outspoken at totoo sa sarili. Isa siyang boses ng kabataan, matapang na pinag-uusapan ng mental health, feminism at mga isyong kadalasan ay iniiwasan ng iba. Anyway, someone commented on my Instagram calling me a shrimp. And if you don't know what a shrimp is as an insult, it basically means you're biting the head off and you only eat the body, you don't eat the head. Basically saying I have an ugly face but a nice body. And in my head, I'm just like, okay. Sa kabila ng kanyang ngiti sa kamera, may pinagdadaanan pala siyang hindi natin nakita. Ayon sa ulat ng LA County Medical Examiner, siya ay namatay sa kanyang tahanan sa Los Angeles. Sa post ng pamilya niya, sinabi nilang si Eman ay may kakaibang paraan ng pagpaparamdam sa mga tao na sila ay mahalaga. She made people feel seen and heard. At sa mundo kung saan kadalasan puro ingay at comparison, napakalaking bagay noon. Magandang hapon mga kababayan. Ngayon, meron yung makeup sa kahapon. Gabi. Isa siya sa mga influencer na hindi lang basta nagpapakita ng ganda o saya online. She talked about real things, raw emotions, at mga isyong may lalim. Pero gaya ng maraming kabataan ngayon, siya rin ay naging biktima ng harsh words, judgment, at pressure ng social media. Imagine mo na imbis na pinakulong niyo yung mga kurakot na politiko, you went and bullied a 19-year-old girl especially for sharing her political views. It's so funny how now condolences, oh, RIP. Give that same energy to the politicians in the Philippines who are indirectly people with their corruption. Everybody who bullied her online has blood on their hands. Rest in peace, Emma Atienza, Kuya Kim, Ate Felicia. If you can watch my video, I'm extending my sincerest, deepest sympathies to you and your family. Hindi ako mapakali mula pa kanina nung nalaman ko yung balita. I don't wanna parang dwell on the reason, the act itself. But I just want to say, if ever you are watching this and you have a problem, you have something that you're going through, find an advocate, speak to somebody, air it out, and if you can't, whatever form of expression that you're happy or comfortable with, do that. Maybe painting, fashion, traveling, whatever it is that sparks joy, do exactly that. And I want you to know that whatever it is, that you are not your pain, you are not defined by whatever problem or difficulty that you have in your life right now. There's always somebody who is here to help you out, kung hindi man in a manner that is on a professional level, but just a warm body to, spend some time with and be a soundboard na you can bounce off thoughts with. Take your mental health seriously, guys. Siguro that's why I came on board, yun lang yung gusto kong sabihin. Love yourself, take care of yourself, okay, and don't be afraid to ask for help. Ingat po. This is why things like what happened to Emma happened. Because some of y'all are just so entitled. It literally costs nothing to be kind. I don't know why y'all throw hateful words, comments. Sobrang sad ba ng life mo na ganyan ka mag-isip? Yes, magandang tanghali po sa inyo lahat at di magandang balita at ako'y nakikiramay sa aking kaibigan, si Kim Atienza, dahil pagpanaw ng kanyang anak na si Eman at hindi ko kilala si Eman at hindi ko kilala si Eman, pero sabi ng anak ko, ito si Jaime, sabi ni Jaime ay she's very famous and very loved by the whole world. Hindi lang daw dito sa Pilipinas, tama ba yan? US. Oh, siyempre pag sikat ka sa US, sikat ka na rin sa ibang bansa, di ba? Anyway, si Kim, anong tawag kay Kuya Kim? Kuya Kim, ano? Kuya Kim, nakikiramay po ako sa aking kaibigan na si Kuya Kim. 19 years old, na anak ni Kuya Kim, ako'y nagulat kasi napakabata niya. Malulungkot ang pag ganyan na dami pa niyang pwedeng gawin sa future dahil very successful and talented. Nabanggit ng anak ko kasi sabi ko, ano nangyari? May nagbabash daw kasi sa kanya. Ayun sa anak ko may nagbabash daw sa kanya. Sabi ko, ano naman yun? Bakit siya na-apektuhan doon? Ano kasi daw, parang dinepensahan niya ata niya. Tama ba? Yung sinasabi ko, totoo ba to? Mamaya, nagsasalita dito, fake news yan
It's real, it's real. Okay. Na si Eman daw, ang yumaong si Eman, ay dinipensahan daw ang mga Nipo babies. Kaya marami daw nag-bash sa kanya at nagalit. Di inisip ko naman, inisip ko, may point naman kung dedepensa mo yung Nipo babies. Bakit? Unang-una, hindi naman sila nagnakaw. Di ba kung isipin mo, yung Nipo babies, yung mga anak ng mga politiko na nagnakaw na napakarami at nagpo-flaunt. Diyan na uso yung salitang flaunt. Flaunt. How do you pronounce flaunt? Flaunt. Pagyayabang ng mga ari-arian, katulad ng bag, kotse, mga, yan, nakita ko sobra yung pinakaayaw ko, yung kumain, dalawa silang kumain, tapos 700,000 yung kinain nila na steak. Grabe, ang dami na naghihirap, tapos ayoko ng ganun. Pero, kung tutuusin nga, hindi nagnakaw. So, anong kakasuha mo sa mga Nipo babies? Wala naman eh. Hindi naman sila nagnakaw eh. Mga magulang nila siguro. Kaya, siguro, nakita ng tao na itong Nipo babies ay hindi talaga dapat sila ang kumbaga, biktima rin ng Nipo babies. Kasi nga, yung biglang yaman siguro, tapos naginaganahan sila at nasasayahan sila sa pagyayabang, yung mga Nipo babies. Kasi hindi sanay sa ganong karaming pera, biglang nagyayabang. At siguro, nakakakuha ng mga comments na, wow, ang ganda, ang yaman mo naman, nakakaingit. Siguro, doon umiikot ang buhay ng mga Nipo babies. Kaya, kung tutusin, kung isipin mo, hindi naman talaga nila kasalanan na nagnakaw ang kanilang magulang. Kaya yung mga bashers kasi, sabi ko sa anak ko, kaya binash yan. Kasi marami talagang galit sa Nipo babies. Dahil sobra sila magyabang. Tapos sobra sila magdepensa sa magulang nila na galing sa nakaw nga yung na-prove kasi natin na galing sa nakaw yung pinagyayabang. Kaya grabe naman nilang depensa ng magulang nila. Kesyo wala silang pakialam kung saan galing yung kayamanan nila o ganyan. Syempre mga bata yan eh. Pero yun nga, nalulungkot ako kasi sana nakapag-usap kami nung yung si Yumaong Eman at wala lang, sabi ko lang na wala yan, huwag mong pansinin yung mga bashers. Ako nga dito, dami-dami kong bashers. Hindi ko naman pinapansin. Kaya sa inyo lahat, pag kayo yung binabash, huwag nyo lang pansinin kasi minsan masakit ang sinasabi, minsan at the best siguro is pag nakita mo na familiar ka na dun sa basher, huwag mo nang basahin. So anyway, yun lang, konting kwento lang. And of course, to my friend, Kuya Kim Atienza, konsyal pa lang si Kuya Kim, magkaibigan na kami niya noong araw, konsyal din ako sa Parañaque. Kaya Kuya Kim and your family, yan, kay Mayor Lito Atienza, kaibigan ko rin. Condolence po sa Atienza family coming from the Iliana family. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kain na! I can't help but feel angry and sad. I am not in any way affiliated with Miss Eman, but I can only imagine what she was feeling during the last few minutes before she goes. Ano kayang tumatakbo sa isip niya? Naisip ko, what if she's my daughter? She's someone's daughter eh. She's someone's baby. Someone's sister. Someone's friend. Someone's family. Words do kill. Our tongue is very powerful. We must be very mindful of the words that we throw against someone, lalo na sa mga tao na wala namang ginagawang masama sa atin, because it might be the last that they hear. Yung mga salitang yun, baka yun na yung mga huling salita na narinig nila, nakatatak sa kanila, tumatakbo sa isip nila, bago pa sila malagutan ng hininga. Kung na sana tayong maging rason para ang isang tao ay sumuko sa buhay. Kung meron tayong chance na maging mabuti, yun na lang yung piliin natin. Kung hindi mo kayang magpakabuti, mas mainam na manahimik na lang siguro. Kasi madalas ang katahimikan, mas mabuting gawin yan kaysa sa isang bibig na walang puso. And to all the people who are suffering in silence, please know that there are people who listen. Hindi mo kailangan pagdaanan lahat ng mag-isa. Mas gusto namin na kasama mo kaming umiiyak kaysa iniiyakan ka namin dahil wala ka na. May everyone who's suffering in silence get through. And I pray that each fighting soul will still find that light of hope to hold on to. Putang ina. Prank. Baka prank. Pero GMA yun ang post eh. Saka sa post ni Kuya Kim galing sa post ni Kuya Kim sa IG. Putang ina. Eman Atienza was gone too soon. And this is one of her posts back in April. Parang meron ng mga silent signs, things we only noticed too late. Ito sa video na yan, she's holding on to one of her molding. Nakalambitan siya. And then may nag-comment dyan, help, this is both impressive and frightening. And then she replied herself, thank you. That's exactly what I was aiming for. And this was really alarming. She was always so funny kaya baka walang nakapansin. And it reminded me of the last meeting theory I posted a week ago na minsan hindi mo talaga alam yung last post, last text, last tawag, ayun na pala talaga yung huli. And sometimes, those acts are a silent cry for help. I posted that because I was reminiscing the passing of someone dear to me a few years back. And
totoo, we never really know what someone is going through. The one who smile the brightest usually are the ones who hurt the deepest. Tignan nyo na lang si Emma, di ba? Sobrang happy-go-lucky niya. Lagi siyang nakasmile, laging tumatawa, and she's so funny. So please, this is a reminder sa ating lahat to check on our friends, our family, and not just those who look sad, but even those who seems like they all have it together. Make them feel seen. That's one of the most important part. Not just asking them, okay ka lang? Have time. Sit down with them. Let them be heard. Let them feel that they are seen. And kung ikaw man yung may pinagdadaanan, please know Kaya that sana you are ito not ay magsilbing alone. aral sa ating lahat. Ang dali kasi ngayon mag-comment, magbato ng salita, maghusga. Pero hindi natin alam kung gaano kabigat ang bitbit ng isang tao. Minsan, yung simple nating pangungutya o joke, yun na pala ang huling piraso ng bigat na hindi na niya kinaya. Para kay Eman, salamat sa liwanag, sa tapang at sa inspirasyon. You reminded us that even the brightest souls can be silently fighting battles we don't see. At para sa atin na naiwan, sana matutunan nating piliin maging mabuti. Maging mas maunawain, mas mahinahon, at mas maawain. Dahil minsan, yung simpleng kabaitan mo, yun na pala ang dahilan para may isang taong magpatuloy pa sa buhay. Rest in peace, Eman. Your story will remind us all to lead with empathy and love.